Gowan de Angelo Wells, o mas kilala sa tawag na Bonzi Wells, ipinanganak noong September 28, 1976 sa Muncie, Indiana. May height na 6'5", at kayang maglaro ng small forward at shooting guard. Nag-aral si Wells sa Muncie Central High School at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalaro sa Ball State University, at dito ay pinangalanan siyang Mid-American Conference Freshman Player of the Year noong 1995-1996 season. Na-broke ni Wells ang conference record ni Ron Harper na 2,377 career points sa isang one-handed dunk laban sa Northern Illinois noong February 21, 1998. Pinangunahan ni Wells ang Mid-American Conference sa steals noong 1998 na may 73, na kung saan ay may average siya na 3.5 steals sa loob ng 29 games. Sa kanyang 4 na taon sa Ball State, pinangunahan din ni Wells ang conference sa steals at tinapos niya ang kanyang career bilang Mid-American Conference all-time career record sa points na may 2,485 at sa steals na may 347. Habang nasa Ball State, siya ay nag-average ng 21.4 points, 3 steals at 7.3 rebounds per game. Pagkatapos niyang mag-college, siya ay sumali sa 1998 NBA Draft, pinili siya bilang ika-11th overall pick ng Detroit Pistons. Ngunit hindi siya kailanman naglaro para sa Pistons dahil ang kanyang draft rights ay na-trade sa Portland Trail Blazers para sa 1999 first-round pick ng Blazers. Bilang isang swingman sa Portland, nakuha ni Wells ang kanyang career high scoring, napa-improve niya rin ang kanyang depensa, at tinawag rin siyang bad boy dahil na rin sa naging co-captain niya si Rasheed Wallace. Gayunpaman, si Bonzi Wells ay nagkakaroon rin ng mga insidente sa loob at labas ng court. Sa panahon ng kanyang paglalaro sa Blazers, nasuspinde siya ng 2 laro dahil sa hindi magandang pananalita niya sa kanyang coach matapos ma-eject sa isang laro. Siya ay pinagmulta rin sa isang hiwalay na insidente dahil sa hindi magandang gesture sa isang fan sa pagkatalo sa Philadelphia 76ers. Nasuspinde rin siya sa isang laro ng walang bayad at pinagmulta ng $10,000 dahil sa pag-abuso niya sa isang official noong 2000. Sina Bonzi at ang kanyang teammate na si Eric Barkley noong 2001 ay binanggit para sa criminal trespass matapos nilang tanggihan ang utos ng isang official na umalis sa pinangyarihan ng gulo malapit sa isang downtown nightclub. Kaya dahil dito, mas lalo pa silang kinutya na the Jail Blazers. Ang management ng Trail Blazers ay nanumpa sa lungsod ng Portland na aayusin nila ang kanilang team, kaya ang resulta, si Wells ay na-trade sa Memphis Grizzlies para sa reserve guard na si Wesley Person. Bago ang trade, maganda ang ipinakita ni Bonzi Wells sa team. Noong February 24, 2001, nagtala si Wells ng career high na 7 steals sa isang laro, at umiskor din siya ng 21 points at nagtala ng 7 assists. Gumawa rin siya ng franchise record para sa may pinakamaraming points na naitala sa isang playoffs game laban sa Dallas Mavericks sa first round ng 2003 NBA playoffs kung saan ay gumawa siya ng 45 points. Pinuhat niya ang 6th-seeded na Portland Trail Blazers hanggang Game 7 kalaban ang Dallas Mavericks na pinangungunahan nina Dirk Nowitzki at Steve Nash. Nanalo ang Mavericks sa serye, at nang sumunod na season matapos lamang ang 13 games, si Wells ay na-trade sa Memphis Grizzlies para kay Wesley Person at isang 2004 first-round pick. Ang unorthodox coaching methods ni Hubie Brown at ang kanyang strict 10-man rotation ay nagbigay ng limitadong oras kay Wells sa under 25 minutes per game para sa Grizzlies. Ang taktikang ito ay nakatulong sa kanila na makuha ang kanilang unang playoff appearance sa kanilang franchise history. Matapos biglang umalis ni Brown bilang coach sa kalagitnaan ng 2004-2005 season, si Mike Fratello ang pumalit bilang head coach, at inasahan ni Wells na mabibigyan siya ng mahabang playing time. Ngunit hindi ito nangyari, naglaro lamang si Wells ng kabuuang 27 minutes sa ikalawang playoff appearance ng Grizzlies noong 2005. At sa hindi malamang dahilan, sinuspinde siya ni Fratello para sa Game 2 ng serye laban sa powerhouse na Phoenix Suns. Bumalik siya sa Game 3 para lamang maglaro ng 9 na minuto, at syempre, sila ay tinalo ng Phoenix Suns. Bago ang simula ng 2005-2006 NBA season, nakuha si Wells ng Kings sa isang trade para sa point guard na si Bobby Jackson at center na si Greg Ostertag. Sa kanyang pagdating sa Kings, napilitan siyang palitan ang kanyang jersey number na 6 sa number 42,
dahil sa Sacramento ang number 6 ay iniretiro bilang honor sa mga fans dahil sila ang sixth man ng team. Sa unang bahagi ng season, si Wells ay naging rebounding force para sa Kings, kung saan ay gumawa siya ng career best number sa rebounds, at nagtala rin siya ng excellent assists at steals total. Sa playoffs kalaban ang San Antonio Spurs, kahit sila ay natalo sa series, naging maganda ang ipinakita ni Bonzi Wells kung saan ay nag-average siya ng 23.2 points at 12 rebounds per game sa loob ng 6 na laro. Nang pumasok si Wells sa free agency sa closing season, ang kanyang teammates na si Ron Artest o mas kilala na sa ngayon bilang si Metta World Peace ay nag-offer na i-forgo ang kanyang buong sweldo upang mapanatili siya sa kanilang team. Isang araw bago magsimula ang 2006 training camp, pumirma si Wells sa Houston Rockets, na may sweldo na $2 million sa unang season. Ito ay itinuturing na isang great bargain para sa Rockets, dahil tinanggihan ni Wells ang isang 5 years $38.5 million na offer mula sa Kings. Naglaro lamang si Wells ng kabuoang 30 minutes, at umiskor lamang siya ng 6 points sa ikalawa at ikatlong laro ng Rockets sa season na iyon. Hindi natuwa si Wells sa kanyang playing time, at hindi rin natuwa sa kanya si Coach Jeff Van Gundy dahil sa kanyang conditioning at timbang. Kaya dahil dito, inilagay siya ni Van Gundy sa inactive list, na dismissed siya mula sa mga team practice sa loob ng higit isang buwan, at nag-workout siya sa isang trainer upang ma-improve ang kanyang conditioning. Dahil hindi nasiyahan si Van Gundy sa naging resulta, sinabihan niya si Wells na lumayo sa Toyota Center. Noong December, pinayagan si Bonzi Wells na makasali sa practice, bumalik siya sa laro laban sa Los Angeles Lakers noong December 12, at nang sumunod na 2 linggo, unti-unti nang tumaas ang kanyang playing time. Matapos ma-fired si Coach Jeff Van Gundy na kung saan ay pinalitan nito ni Coach Rick Adelman, ipinahayag ni Wells ang kanyang planong bumalik sa team. Noong June 23, pinili niyang manatili sa Rockets at ginamit niya ang kanyang huling taong kontrata. Noong February 21, 2008, na-trade si Wells sa New Orleans Hornets kasama si Mike James bilang bahagi ng isang 3-team deal na kinasasangkutan ng Houston at ng Memphis Grizzlies. Ang agreement ay nagpadala sa guard ng New Orleans na si Bobby Jackson sa Houston. Ito ang pangalawang pagkakataon na si Wells at Jackson ay na-involved sa trade. Noong February 23, nag-debut si Wells sa Hornets kung saan siya ay coming off the bench, gumawa siya ng 2 points, 3 rebounds, 1 assist at 2 steals sa 98-89 na pagkatalo sa San Antonio Spurs. Noong March 22, gumawa si Wells ng career high na 8 steals sa isang 113-106 na panalo laban sa Boston Celtics. Pero nagpa siya ang Hornets na hindi i-renew ang kontrata ni Wells para sa 2008-2009 season ng NBA, kaya pinili ni Wells na pumirma sa Shaanxi Zhongyu ng Chinese Basketball Association kaysa maglaro sa NBA na may maliit na sahod. Sa kanyang debut sa Shaanxi Zhongyu, umiskor siya ng 48 points at 11 rebounds. Ang kanyang kontrata ay tinapos noong February 2, 2009, dahil hindi siya agad nakabalik sa kanilang team pagkatapos ng Chinese New Year. Noong November 25, 2009, pumirma si Wells ng isang kontrata sa isang Puerto Rican team na Capitanes de Arecibo, at noong December 2011, pumirma si Wells sa Minnesota Timberwolves, ngunit hindi siya napasama sa final roster. Huling naglaro ng basketball si Bonzi Wells ay sa Tri-State sa liga ni Ice Cube na Big 3. Alam mo ba, ang Gawen DeAngelo Wells ay ipinangalan sa kanyang ama na si Gawen Wells. Ang kanyang nickname naman na Bonzi ay nagmula noong ang kanyang ina na si Christine Schaaf Coleman ay nag-crave sa isang bonbon ice cream sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Tinawag siya ng kanyang mga magulang na bonbon hanggang sa siya ay nag-2 years old, at kalaunan ay nag-iba ito sa kung ano ang tawag sa kanya ngayon. Umalis si Wells sa Ball State upang pumasok sa NBA bago makapagtapos, ngunit bumalik siya para makuha ang kanyang degree noong 2014, at kalaunan ay sinabi niya sa Naismith Awards na ang paborito niyang memory ay hindi sa basketball, ito ay ang ngiti ng kanyang mga magulang nang siya ay nakitang nag-graduate. Noong 2019, nagsilbi si Wells bilang sports envoy sa China para sa Sports Diplomacy Office ng US State Department. Sa ngayon, si Bonzi Wells ay nagsisilbing assistant coach ng Georgia Tech.